We're good. No, we're good with our provider. Xfinity. Huh? Yeah, me too. No, we're not. You too. Costco ba? Guys, ang ganda oh. $19. Good find. May less siyang $5. Ito siya. Okay. Yung mga ganitong price sa Costco. Hindi lang bibili yan. Thermos. Gusto nyo? Ano yung batang grater, ano? Nung bata tayo. Cheese grater. Ito. Yung binibenta sa online noon. Rice, Christmas decor na sila. Long cute. Halloween decoration daw pala. Christmas yun. Yung pang ano treat or ano trick or treat. Candles. Guys, gusto niyo ba ng halaman? Masisira na naman. $15.99. Foliage in ceramic pot. Ito yung bread nila rito. Awesome. Kuha ka ng ganyan ako. Yung chocolate masarap. Kasi ito guys, ang sarap nito. Ayan guys. Ito guys, talaga yung pinunta namin dito. Ay, ganito. Yes. So guys, pupunta na naman kami sa bilihan ng tubig. Dito kami bumibili ng tubig sa Costco. Yung anak kong teenager. Si Mang kung minsan. Hello, Rapa. Papasok. Hi guys. Kailan yung return of school mo? So 25th po, next week. Next week na. Pasok na siya. Tulungan mo na si Daddy. So guys, maaga kami nandito. 9:20. Ang pagka-executive member ka, 9 AM pa lang pwede ka nang mag-grocery. Pero kapag regular membership lang, is 10 AM. What's good is, konti yung tao. Tapos yun. Punta na tayo sa paborito naming drinks. Ito guys, sa paborito namin. Ito ang aming favorite. Coco. Isa lang. Dalawa. What? Sunny. Gusto mo Sunny D? Iinumin mo ah. Okay. Sige. Paunin mo rap para mata. Guys. Creamer. Wala pa rin yung ano? Wala na. Hindi talaga na binibenta. Maybe. Holiday blend daw. What's that all about? Pero guys, nagmamahal na yung bigas dito, men. $18.99 na. Yun lang. But still, we're gonna buy this. Oo. Hindi mo pansin, nagmamahal siya na nagmamahal. Hello guys. Ano ba yung ingay? Tapos na kami mag-Costco. Yan, niloload na nila yung mga pinamili. Ano nga yung dito guys, gloomy weather kasi yung bagyong Erin. Ano pangalan nun? Hurricane Erin.
Pero hindi siya papasok sa intercontinental or continental US. Nasa gilid lang siya. Pero malakas siya guys. At yun, drive na tayo. Medyo malamig. Malapit na rin kasing ang fall. Date check ay August. Ano na ngayon? August 21. Tapos darating yung friend ko na from Florida. Magmi-meet kami. So tomorrow ang meet up in case. Tomorrow or Saturday. So abangan nyo yun guys yung vlog namin. Tapos magko-questions tayo tungkol sa mga nursing process nila. And yun, sige, bye. Hi guys, good morning. Post shift day 3 in this week. At nag-pick up ako ng shift for this week. Sana hindi ma-cancel ako mamaya. Kasi usual kapag marami ng staff sa ICU, magtatawag sila sa mga nakaka 3 shifts na. Kasi in 1 week dapat naka 36 hours ka lang. Or kapag over ka na, kapag marami ng nurses na on duty para makatipid, or tatawagan ka at ika-cancel ka. So sasabihin sa'yo, ipa-place ka sa on-call pag kailangan ng unit. Pero recent days, nakita ko talaga kailangan ng mga nurses mataas yung census din ng ICU. So yun guys, thank you nga pala sa mga bagong subscriber. Thank you sa pagsama nyo sa journey ko at ng family ko dito sa Amerika, lalo na nandito sa Baltimore County. At itutuloy ko lang kung ano yung mga nagbago sa akin bilang ICU nurse sa Dubai at dito sa Amerika. So next point na nag-change sa akin is that yun, yung pagiging independent mo dito. Kasi nagtrabaho ko sa Dubai, sa Saudi Arabia, sa Pilipinas, laging depende kay doc kung anong gagawin mo, depende kay ganito kung anong gagawin mo. Dito mas na-appreciate ng provider, we're calling them provider, yung mga nagagawa mo na na-settle mo na issue kaysa sa magtawag ka kaagad. Pag hindi mo ma-settle, saka mo sila sabihin. Pero kapag sobrang critical na kailangan ng i-inform, agad-agad naman silang nakikinig. Sa mga pinanggalingan ko kasi past experiences ko, each and every way kailangan ipaalam mo. Sa Pinas ganyan yun, diba? Masyadong masyadong stricto kumbaga sa Pilipinas or sa iba sa Middle East kaysa dito sa Amerika. May mga protocol, certain protocol, pero alam mo naman na masosupport ka. And isa pang thing na napansin ko bilang nagtatrabaho is dito pag nagbe-bedbat ka, kaya mo, kasi di ba sa US independency yung kinaano nila, ipinopromulgate nila. Kahit ventilated yung pasyente, ipapaliguan mag-isa mo, magtatawag ka lang pag hindi mo siya ma-turn. May instance guys, awake naman yung patient pero naka-ventilated siya, mechanically ventilated. Tinurn ko siya at sinabi ko kay pasyente ko, humawa ka sa side rails habang pinupunasan kita sa likod. Kasi wala na talaga akong mahanapang tutulong sa akin. Yun lang yung medyo dito nakaka-off. Yung namimiss ko sa Dubai at sa Philippines is yung teamwork, especially ng mga nursing attendant or mga NA natin. Kudos sa inyo, namiss ko yung ganong trabaho. Kasi dito, alam ko minsan ang mga tech brat talaga eh. So, yun na guys, uwi na muna tayo, drive na.
Bahay na guys. May pasok pa ako tonight. So, matutulog lang and magluluto. Pero bago yon, kailangan mo ng magligpit, maglinis ng bahay at alam mo, mag-check sa anak. Kasi alam mo na guys, ganun talaga ang buhay dito sa Amerika. Lagi kang dapat yung independent kayong family. Lahat nakasalalay sa'yo. At yun, balita, weather ngayon ay malamig na. So mag-start na talaga yung fall. Problema ko lang is lamigin ako. So, pero nandito ako sa Maryland na isang state na nag-snow. So, yun, I'll see you. Bye.